Magandang buhay mga kaibigan, kapatid, welcome back sa aking channel. In this video, ibabahagi ko naman sa inyo ang mga natural remedies at mga paraan para tuluyang gumaling ang problema sa mataas na creatinine para maiwasang mauwi sa uremia, or ito yung kondisyon na sobrang pagtaas ng toxins or waste product sa dugo, at ang kondisyon na ito ay napakadelikado. So, ang creatinine ay isang dumi o waste product ng ating katawan at sinyalis ito na may problema ang kidney, kaya hindi niya na-process at tumaas ang creatinine levels. So, una sa lahat, bago tayo mag-proceed sa remedies, kailangan natin tandaan na ang main factor ng pagkakaroon ng mataas na creatinine ay dahil sa unhealthy at di-balanse na diet at sa lifestyle, kaya nagkakaroon tayo ng diabetes, high blood pressure, sakit sa kidney, at uric acid na pangunahing dahilan naman ng problema sa creatinine. So again, tatandaan natin na ang mga halamang gamot ay kailangan trabahuin para umipikto at magkaroon ng magandang resulta. So, mahalaga pa rin na samahan ng healthy diet at lifestyle, at ang maganda lang dito ay less ang possible side effects at pangmatagalang solusyon plus tipid pa sa pera. Ngayon, proceed naman tayo sa mga remedies. So, unahin lang natin ang pinakamahalaga. Number 1, gamutin o kontrolin ang diabetes, high blood pressure, kidney problems, at problema sa uric acid, cholesterol, naturally, dahil ito ang mga sakit na pangunahing dahilan ng mataas na creatinine. At alam nyo ba na ang mga gamot na pang-maintenance nito ay isa rin sa dahilan ng nagpapataas ng creatinine level sa dugo? So para itong double punch ang epekto. So para sa mga halamang gamot o natural remedies para sa diabetes, high blood pressure, kidney stones at uric acid, ilalagay ko ang link sa description below. 2, water therapy. So, kailangan i-increase ang water intake dahil isa din sa dahilan ang kakulangan sa tubig ang pagkakaroon ng mataas na creatinine levels. Ang tubig ay ang pinaka-importante sa lahat dahil ito ay parang fuel ng katawan o kidney para mag-function ng maayos. At responsible din ito para ma-flush out ang mga toxins, dumi, bakterya, at para malinis ang overall system ng katawan. So, kung sa normal, pwede na ang 8 to 10 glasses daily. Kapag meron na tayong tama o sakit, dapat i-increase na natin into 15 glasses pataas araw-araw. Number 4, iwasan ang mabigat o intense na exercise dahil isa din ito sa dahilan ng pagtaas ng creatinine levels. So, pwede natin itong palitan ng yoga, swimming, pwede rin ang walking, or kahit simpleng gardening. Number 5, bawasan o iwasan ang animal proteins. Ang pagkonsumo ng animal proteins ay napakaraming disadvantage. Ito ang dahilan ng mataas na creatinine levels, sakit sa kidney, problema sa kolesterol, high blood pressure, uric acid, at marami pang iba. Kaya dapat limitahan o iwasan, at lalo na sa mga may mga sakit na. So, lalo na sa baka na tinaguri ang pinakamaduming pagkain, baboy, lalo na ang mga taba,
At paborito pa naman ito ng lahat, ang lechon, humba, adobo, at nalalapit na rin ang December, marami na namang kainan. So dapat ngayon pa lang ay mag-i-invest na tayo sa ating health para kung hindi mapigilan ang kainan kahit isang araw ay pwede nating mapagbigyan ang ating sarili. Pero sa medyo mataas na ang level sa creatinine, dapat wala ng exception. Pwede pa rin natin makonsume ang protein. Ito ay sa pamamagitan ng mga gulay, prutas na may protein dahil kailangan pa rin ito ng ating katawan. So, plant-based foods ang solution para makuha pa rin natin ang nutrients na kailangan ng ating katawan. Or kung kaya, mas maganda mag-vegetarian or vegan para iwas sakit. Number 6, bawasan or mas maganda tanggalin ang sugar dahil ang sugar ay isa sa pangunahing dahilan ng iba't ibang sakit. Kaya hanggat maaari, alisin at palitan na lang ng mas healthier option like honey, stevia plant. Ang stevia plant ay pwede nating ipatuyo at ipowder. Pwede nating ipangtimpla sa mga desserts, coffee, tea. Pero dapat balanse pa rin ang paggamit dito para iwas side effects dahil ang sobra at di tamang paggamit ay posible pa rin makasama sa ating katawan. Number 7, bawasan ang asin. Pero kapag mataas na ang creatinine, dapat tanggalin na. So katulad ng tuyo, patis, asin, mga instant noodles, tuyo, dilata, mga bagoong, mga processed foods tulad ng tapa, chorizo, longganisa, mga ginagamitan ng mga preservatives. So hanggat maaari, iwasan natin ang pagkain ng mga instant foods at pagkain sa labas like sa mga fast foods. So hanggat maaari, tayo ang magluto ng ating pagkain para makasigurado sa mga ingredients. Number 8, limitahan ang mga pagkain o inumin na mayaman sa potassium at calcium dahil isa rin ito sa dahilan ng pagtaas ng creatinine. So katulad ng gatas, cheese, yogurt, kasama din dito ang bananas, potatoes, avocado, mga beans. So generally, ang mga plant-based na mga matataas sa potassium at calcium ay pwede natin limitahan or ibalanse lang ang pagkain dahil marami din dito ang beneficial sa ating katawan as long as hindi pa malala ang ating sakit. Ngayon, proceed naman tayo sa mga halamang gamot na pwede nating gamiting remedies. Number 1, turmeric o luyang dilaw. Ang luyang dilaw ay isa sa pinakamabisang remedy para sa mataas na creatinine sa dugo dahil sa curcumin na active compound ng luyang dilaw na mayroong malakas na antioxidant at anti-inflammatory effect. Ito ay nakakatulong upang ma-reduce at mailabas ang mga toxins at waste products sa ating katawan. Ang luyang dilaw ay isa rin sa pinakamabisang remedy sa mga inflammation o pamamaga. At ang pinakamaganda sa luyang dilaw, ito ay mabisang remedy rin sa diabetes, high blood pressure, uric acid at sa mataas na kolesterol na pangunahing dahilan naman ng problema sa kidney at mataas na creatinine level sa dugo. At tungkol naman sa paggamit ng luyang dilaw,
Ito ay kalimitang dinidikdik at pinapakuluan. Maaari ding gumamit ng turmeric powder at para mas ma-absorb ng katawan ang benefits na dala ng luyag dilaw, maganda haluan ito ng pinulbong paminta or black pepper. Ngunit paalala lang mga kapatid, ang luyang dilaw ay pwedeng magpalala sa sakit na ulcer. Number 2, garlic o bawang. Ang bawang ay isa sa pinakamabisang remedy para ma-regulate ang blood sugar, high blood pressure, at nagpapababa ng kolesterol na pangunahing dahilan ng sakit sa kidney at pagtaas ng creatinine levels. So, ang bawang ang pinaka-perpektong remedy para sa mataas na creatinine. Tungkol naman sa paggamit ng bawang, maaari itong dikdikin at ibabad sa tubig or uminom ng garlic water. And then, pwede rin itong gamitin na powder at pwede rin natin itong i-incorporate sa ating mga pagkain. 3. Pisalis, also known as golden berries, or tinatawag dito sa atin sa iba't ibang pangalan. So, tinatawag ito as laptukay, lubi-lubi. Tinatawag din ito as putukan. At marami ding hindi nakakaalam na ito ay nakakain at sobrang nutritious, maraming health benefits, at mataas din ito sa fiber, mataas ito sa vitamin C. Meron din itong mataas na antioxidant, immune booster, at mataas din ito sa niacin o vitamin B3. Ang niacin ay epektibo na nagpapababa ng kolesterol, at ang kolesterol ay kilala na pangunahing dahilan ng pagkasira or problema sa kidney. So, sa pagkonsumo ng pisalis, hindi lang tayo makakaiwas sa problema sa puso, napoprotektahan din ang ating kidneys. Ang pisalis ay nakakatulong din makagamot sa diabetes, high blood pressure, maganda rin ito sa ating digestion, sa bone health, at nakakatulong din ito para maka-reduce ng timbang. Meron din itong mataas na anti-inflammatory. Maganda rin ito sa eye health at mayroon din itong anti-cancer. At tungkol naman sa paggamit ng pisalis, so pwede ito i-consume na fresh or hinog ang prutas, pwede rin ang katas, at pwede rin siyang tuyo at powder. Pisalis available na in many forms sa market o sa online. Siguraduhin lang na pure or natural ang ating mabili. At para sa iba pang benefits ng pisalis, ilalagay ko ang link sa description below. Number 4, sampasampalukan, also known as changka piedra, at tinatawag din ito ng iba na seed underleaf. So dahil meron siyang bunga sa likod ng dahon, at marami na rin ang naisagawang pag-aaral tungkol dito, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito aprobado sa Department of Health. So ayon sa ilang pag-aaral, ang sampasampalukan ay nakakatulong magpababa ng creatinine level sa dugo, at ginagamit din ito as remedy sa mga problema sa kidney. At ito naman ang iba pang benefits ng sampasampalukan. So, nakakatulong ito makagamot sa high blood pressure, diabetes. Ginagamit din ito pang detoxify sa liver. At nakakatulong din ito para sa magandang digestion. At meron din itong mataas na antioxidant. Number 5,
kalamansi o lemon water. So, ang kalamansi ay isa sa pinakamagandang pang-detoxify, panglinis sa ating katawan, sa liver, sa kidney, para mailabas ang mga dumi, toxins, or mga unhealthy na substances. Nakakatulong din ito mag-breakdown or magtunaw ng bato sa katawan. So, katulad ng bato sa kidney, sa uric acid. So, dahil sa citrate na active ingredient ng kalamansi, ito ay nakakatulong upang maiwasan ang stone formation sa katawan at nakakatulong din ito para matunaw kung meron mang bato or kristal sa katawan at mailabas sa pamamagitan ng urine. Maraming misconception ang paggamit ng kalamansi as remedy. Pero alam nyo ba na ang kalamansi, once ma-digest ng katawan, ito ay nagkakaroon ng alkalizing effect sa ating katawan at ito ay maganda ang benefits. At ang maganda pa dito sa kalamansi ay nakakatulong sa iron absorption sa katawan. Maganda rin ito panglaban sa free radical damage na pwede maging sanhi ng cancer at maganda rin ito pang immune booster. Ito naman ang iba pang mga halaman na pwedeng gamitin. So, pwede tayong gumamit ng luya, sage, corn silk or yung buhok ng mais. Pwede rin tayong gumamit ng chamomile, parsley. Ito naman ang mga pwedeng gamitin pang remedies para sa walang mga tanim o herbal. So, pwede tayong gumamit ng apple cider vinegar kung meron mang dapat hindi mawala sa ating tahanan. Ito ay ang apple cider vinegar dahil napakarami nitong gamit at health benefits. Ang apple cider vinegar ay ginagamit na remedy sa diabetes, high blood pressure, uric acid, at sa mataas na kolesterol. Ginagamit din ito sa mataas na creatinine level at sa problema sa kidney or kidney stones. So, paano ba ito ginagamit? Gumamit lang ng 2 kutsarang apple cider vinegar. Ilagay sa isang baso at haluan ng mainit na tubig. Inumin ito habang maligamgam at 3 times a day sa loob ng 1 buwan. Paalala lang mga kapatid, siguraduhin na uminom nito every after meal, especially sa may problema sa ulcer, acid reflux o hyperacidity. Pangalawa, baking soda. So, ang baking soda ay isa rin sa ginagamit as remedy. Ang baking soda ay kilala na natural alkalizing agent at ginagamit din ito magpababa ng creatinine level. Ginagamit din ito sa mga problema sa kidney, UTI, at para ma-relieve ang gout, mga inflammation. Ngunit paalala lang mga kapatid, ang baking soda ay pwede ring makatrigger sa pagtaas ng blood pressure or pwedeng tumaas ang dugo. 3. Green tea. Pwede ring gumamit ng green tea. Ang green tea ay nakakatulong din magpababa ng creatinine. Ito naman ang mga dapat iwasan o tanggalin completely. So una, painkillers or pain relievers. Pangalawa, ang paninigarilyo. Pangatlo, ang pag-inom ng alak. Pang-apat, iwasan ang pagpipigil sa ihi ng matagal.
at kailangan ang tamang pahinga, tamang tulog. At para sa mga overweight, mahalaga pa rin ang pagbabawas ng timbang. Ang mga halamang gamot ay maaaring makatulong sa iba't ibang mga karamdaman, subalit marami dito ay wala pang sapat na pag-aaral at wala pang kasiguraduhan. So again, ang purpose ng video na ito ay pang informational, sharing personal experience, research, and opinion, at hindi ito pamalit sa medical experts advice. So ayan lang for now. Sana kahit papano ang video na ito ay makatulong sa inyo at ma-inspire kayo magtanim ng herbal gulay. At sana marami pa sa atin ang magmalasakit sa ating paligid. Reduce, reuse, and recycle. At para sa mga may tanong, request, suggestion o correction, just comment down below. At sa mga interested sa ganitong topic o content, please consider subscribing or follow my Facebook page. Maraming salamat sa panonood, and God bless us all.